Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O ngayon naman mga kabunyog, yung issue na yon na di umano'y bayaran yung mga investigators ng prosecutor ng ICC, sinagot na. May sagot na ang Office of the Prosecutor mismo. Ito, nakita ko sa artikulo ng Rappler, sabi dito, ICC prosecution, Philippine probe was independent and funded by court. February 26, 2026, 8:04 a.m. Ngayon lang, sinagot na. May sagot na ang Office of the Prosecutor ng ICC. Yung ginawa daw na Philippine probe o investigasyon ng kanilang team na pinadala dito, hindi daw yon bayad. Independent yon, hindi yon na-impluwensyahan ni numan, at yon ay pinunduhan ng korte. Yan, diyan pa lang. Ano na ngayon? Mapapahiya na naman ang ano na ba tong mga DDS na ito? Mapapahiya na naman tayo nito. Nakakahiya na yung ginawa ni Duterte na nalagay tayo sa mapa ng crimes against humanity. Tapos ito na naman mga DDS, sila Attorney Libby Baligod, sila Mike Defensor, tapos si Panelo, bilib na bilib doon. Ang galing daw nung expose, nung press con ni Attorney Libby Baligod. Talaga daw, in-expose yung ICC na ang mga ICC investigators na pumunta sa Pilipinas ay nabayaran. Kaya lang, sinagot na ngayon, may sagot na yung prosecutors ng ICC, yung Office of the Prosecutor. Sabi ng Office of the Prosecutor, huwag silang akusahan na sila'y bayad. Wala silang perang tinatanggap sa ganyan dahil may pondo ang ICC. Funded by the court. Hindi sila pinunduhan ng gobyerno ng Pilipinas, hindi sila ginastusan ng private group sa Pilipinas, hindi sila pinunduhan nila Trillanes, may sarili silang pera. Nga naman, itutulad pa sa mga ugali ng Pilipino. Maraming politiko sa atin, lalo na mga identified kay Duterte, corrupt. Mga corrupt. Pero itong ICC, mga European mga Europeans, napaka-stricto nila sa korupsyon. Tapos aakusahan pa nila. Talaga itong mga DDS na ito. Dahil wala nang malinaw na depensa, aakusahan na yung prosecutors ng ICC, yung mga team na pinadala dito para mag-investigate, inaakusahan na binayaran. Pero biglang nagbago ng tono si Baligod. In-interview nila Ed Lingao, kinumpirma sa kanya, Attorney, liwanag nung sinabi mo, na sabi mo na involved sa graft and corruption ang mga investigators ng ICC. Binawi bigla ni Attorney Libby Baligod. Hindi naman daw ganun ang pagkakasabi niya. Ang problema, plinay nila Ed Lingao ay talagang nagsalita sabi niya, ang mga investigators ng ICC ay na-involved din sa graft and corruption. Ganun talaga yung pagkakabanggit ni Baligod. Plinay pa nila Ed Lingao wala. Durog si Libby Baligod. Bumaliktad ka agad. Kasi kukumprontahin talaga siya. Paano mo nasabi na-involved sa korupsyon ang mga investigators ng ICC? Biglang nagbago ng tono si Baligod. Mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang problema dito sa mga DDS. Hindi nila kayang sagutin ang tambak na ebidensya, napakalinaw, napakagaling ng presentation ng mga ebidensya ng abogado ng prosecution sa kayong abogado ng mga biktima. Tapos ngayon, dahil wala silang pinapalabas nila yung pag-iimbestiga ng Office of the Prosecutor ay bias. Bayad, binayaran. Nagpalit pa ng perang $2 million binigay kay Trillanes. At si Trillanes ang nagbigay sa mga investigators ng ICC. Na-involved daw sa graft and corruption. Ganun yung term ng bribe. Bribe, sinuhulan. Pero nung in-interview na si Baligod, wala na. Hindi naman daw siya nagsabi ng ganun. Ang problema, plinay ni Laed Lingao. Talagang nagsabi talaga si Baligod.
Kaya wala mga kabunyog, mga kababayan. Ano na ang mga ito? Oh, anuin pa, yung gawa-gawa nila sa Pilipinas, dadalhin pa dun sa ICC, talagang nakakahiya. Ang problema si Kaufman na dapat sana matino naman, kasi ano naman siya, magaling na lawyer, wala na. Ugaling DDS na. Pati yung kanyang mga isip, argumento, pang DDS na. Hindi na nga dapat siguro ito kinuha. Kaya, mga kabunyog, mga kababayan, ano ito? Nakakahiya na talaga. Pero bilib na bilib si Panelo, ha? Bilib na bilib. At ang mga DDS, bilib na bilib. Kaya lang, paano mo kukumbinsihin ang ICC pre-trial chamber? Sasabihin mo na yung mga investigators ng Office of the Prosecutor ng ICC ay tumanggap ng suhol? Ay, mga kabunyog, mga kababayan, ha? Anong magiging reaksyon ng, ha? Oh, mukhang makukumbinsi itong mga judges ng pre-trial chamber na ang Pilipinas nga talaga laganap ang fake news, laganap ang disinformation. Kasi kahit sila nagiging biktima eh. Ha? Nagiging biktima ang mga ICC prosecutor. Tingnan yung sabihan na tumanggap ng lagay, tumanggap ng suhol, na involved daw, pati daw mga prosecutors ng ICC na involved sa graft and corruption. Tumanggap daw ng dollars pa yan, galing kay Trillanes. Anong klase ba naman to? Ha? Ano? Abangan natin mamaya kung babanggitin ni Kaufman yun. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Wala na. Desperado na itong mga DDS na ito. Ha? Kung ano-ano na lang ginagawa. Oh, ano na? Tapos galit na galit sila sa media. Bakit daw hindi kinover ng media yung presko ni Baligo doon sa 18 na ex-Marines? Bias daw ang mainstream media. At sinisisi rin nila, yun daw mga pagpatay sa panahon ni Duterte, hindi naman daw totoo yun. Media lang daw ang nagpalabas ng ganon. Mga ano lang naman daw ang mga pagpatay noon, kunti lang naman. Sinisisi pa ang media. Alam nyo, itong mga DDS, lahat sinisisi. Yung media, civil society, simbahan. Tapos ngayon, ang akusasyon na naman nila, yung mga prosecutor ng ICC na bayaran, na bribe ni Trillanes, dollars pa. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga judges ng pre-trial chamber niyan? Ano ba to? Anong klase ba tong kaso na tong naano natin? Grabe para dyan sa Pilipinas. Laganap talaga pala ang fake news at disinformation. Hanggang dito sa dahig, sa ICC, nakakarating. Tama talaga yung sinabi ni Attorney Joel Butuyan. Anong sabi ni Attorney Joel Butuyan? Si Duterte ay nagpalaganap ng impunity na naging cancer na. Nagmetastasize na. At nag-create na ng mga mini Dutertes. Katulad nila Argo. Oh, ano yun? Tama yun. Ha? Tama yun. Nag-create ng mga mini Dutertes. Kaya sabi ni Attorney Joel Butuyan, maawa kayo sa bansa namin. Kapag hindi ninyo kinonfirm ang mga charges na ito kay Duterte, lalong magyayabang yan si Duterte. Uuwi siya sa Pilipinas. Sasabihin niya, conquering hero siya. Tinalo niya ang ICC. Ha? kaya ano ito, mga kabunyog, mga kababayan. Nakakalungkot eh. Pero siguro kahit siguro yung mga nasa ICC hindi makapaniwala, grabe naman. Kinakasuhan tayo, inaakusa tayo na tumanggap daw tayo ng Siguro pina-snack lang naman ni Trillanes. Tayo naman hospitable. Baka trinit lang ni Trillanes ng Filipino food. Baka ganun lang, normal naman yun. Wala namang problema doon. Pero yung sabihin na nagpalit ng pera, na dalawang maleta ng pera, yung isa 56 million, tapos 56 million, $2 million daw. Tapos binigay sa ICC yun. Matindi. Matindi, mga Argo, dapat sa'yo, ikaw na lang, hindi na dapat nagbayad si Duterte ng 150 million. Tapos ang depensa niya lang naman, yung madalas mong sinasabi dito, o kaya kinuha niya na lang si o kayo, yung mga DDS dito, mas magaling pa kayo magpaliwanag. Kinukopya lang ni Kaufman yung mga argumento nyo eh. 'Di ba?
Makikita niyo mga kabunyog, si Duterte kaya pala hindi umattend. Kasi imaginein mo ipapakita sa'yo yung mga ebidensya laban sa'yo, yung mga pictures, videos, grabe. Tapos pinakita doon, minura ni Duterte yung mga ICC. Ano kayang reaksyon ni Duterte kung nandun siya? Ha? Ha? 'Di ba? Minura ni Duterte yung ICC. 3 days bago siya nadala sa ICC, minura niya sa Hong Kong. Ano kayang mukha ni Duterte? Siguro, habang pinapakita yon, ipo-focus yung camera kay Duterte kung anong reaksyon niya. Tapos ipapakita naman doon sa mga judges ng pre-trial chamber kung anong masasabi. Ay, anong reaksyon. Okay. O sige, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.